Mapagpalang umaga po sa ating lahat. Good morning. Good morning po. At tayo po muling nagsama-sama upang purihin ang ating Panginoon sapagkat kahanga-hanga ang kanyang mga gawa. Pasalamatan natin siya, itaas ng kanyang pangalan. Mabuti at makakabagay ng ating Panginoon, tapat at tuwid magpakilanman. Iniligtas niya tayo at itinuri na matuwid sa kanyang harapan. Kaya tayo ay naririto, magpupuri at magpapasalamat sa kanya. Kaya mga kapatid, magalak at magdiwang, ihanda natin ang ating mga puso at isipan sa pagsamba sa ating Diyos, sa pag-awit, sa panalangin, sa pagbibigay at sa pakikinig ng kanyang salita. Sa Diyos ang kapulihan at kaluwalhatian, tumayo po tayong lahat para sa ating call to worship and opening prayer. Buksan natin ating mga Biblia sa Psalms 111, awit 111. At ito pong sinasabi. Praise the Lord. I will give thanks to the Lord with my whole heart in the company of the upright in the congregation. Great are the works of the Lord, studied by all who delight in them. Full of splendor and majesty is His word, and His righteousness endures forever. He has caused His wondrous works to be remembered. The Lord is gracious and merciful. He provides food for those who fear Him. He remembers His covenant forever. He has shown His people the power of His words in giving them the inheritance of the nations. The words of His hands are faithful and just. All His precepts are trustworthy. They are established forever and ever, to be performed with faithfulness and uprightness. He sent redemption to His people. He has commanded His covenant forever. Holy and awesome is His name. The fear of the Lord is the beginning of wisdom. All those who practice it have a good understanding. His praise endures forever. Tayo po manalangin. Mumuli aming Diyos na banal. Siyang aming Diyos na manlikha. Tunay na Ikaw ang aming Diyos. At kahanga-hanga, Panginoon, ng iyong ginawa. Salamat, Panginoon, na kami ay naririto. Inyong tinipon. Papurihan ka at itaas ang iyong pangalan. Salamat, Panginoon, dahil sa kabila ng aming pagkakasala sa inyo, dahil sa inyong biyaya, sa inyong awa, kami ay naririto. Nakatayo sa inyong harapan. Muntang magpuri at magpasalamat sa inyo, Panginoon. Sapagkat napakaganda, Panginoon, na ginawa niyo para sa amin, na kami iniligtas nasa kapahamakan. Sa pamamagitan ng iyong anak, yung binigay para siyang maging kabayaran sa aming kasalanan at upang ang kanyang katuwiran ay maibahagi sa amin. Salamat, Panginoon. Dalangin namin sa araw nito na tanging ikaw lang ang aming pupurihin at sasambahin. Dalangin namin na alisin niyo, Panginoon, ang mga umahadlang sa amin sa pagsamba sa araw nito. Na tanging ikaw lamang ang isipin at pupurihin. Na siyang tanging papuri lamang siyang lumalabas sa aming bibig. Dalangin namin, Panginoon, na buksan niyo ang aming mga puso at isipan. Bigyan niyo kami ng karunungan pang makita namin yung kagandahan at yung kaluwalhatian sa inyong salita. Salamat, Panginoon. Muli, Panginoon, kami nagpupuri at nagpapasalamat sa inyo. Ang aming dalangin sa matamis sa pangalan ni Jesus. Amen. Ngayon po ay dadako na ba tayo sa ating community singing? Inaanyayahan po ang lahat upang umawit ng papuri at pagsamba sa ating Panginoon.
ng may kagalakan at pasasalamat sa ating mga puso. Sa pamunayan ng ating music team, sabay-sabay po natin itaas ang pangalan ng ating Panginoong Diyos. Good morning po sa ating lahat. Good morning. Psalm 111 verses 1 to 3 says, Praise the Lord, I will give thanks to the Lord with my whole heart, in the company of the upright, in the congregation. Great are the works of the Lord, studied by all who delight in them. Full of splendor and majesty is His word, and His righteousness endures forever. Pinapayag nito sa atin kung bakit karapat dapat purihin ang Panginoong Diyos. Tayo'y nagagalak na purihin at sambahin ang ating Panginoon dahil sa kanyang mga kamanghamanghang gawa. Tayo'y pinaalalahanan kung ano ang ginawa ng Panginoon para sa atin. Sa magandang balita, tinubos tayo ng Diyos sa pamamagitan ng kanyang anak na si Jesucristo. Pinatawad at pinawalang sala sa kabila ng ating mga kasalanan. Napakadakila ng kanyang gawa. Ang pag-ibig at ang kanyang biyaya ay magpakailanman. Kaya mga kapatid, halina namawid ng papuri at pasasalamat sa nag-iisang Diyos at itaas ang kanyang banal na pangalan. Let's sing all my voices in Jesus. Wonder is this, that Christ will die for me. His goodness, His merit, His righteousness, His sin is only plea. Oh, foolish pride, be crucified, your work is finished. All our boast is in Jesus, all our hope is His love. And we will glory forever in what the cross has done. Now fully forgiven, our life is pure, and grace is undeserved. For mercy that flowed down the sacred hill, and grace is now returned. Rise up our soul and bless the Lord, who has His worthy. All our boast is in Jesus, all our hope is His love. And we will glory forever in what the cross has done. Oh, praise the one forever, bless Him alone. I love yours, and we will boast in nothing less than the love of Christ our Lord. Oh, praise the one forever, bless Him alone. I love yours, and we will boast in nothing less than the love of Christ our Lord. We boast that He reaches in strength of mine, but in the grace of God, we glory in weakness to live His Christ, in plenty or in one, that I may know that all may see His found in me. All our boast is in Jesus, all our hope is His love. And we will glory forever in what the cross has done. Now we stand in His freedom, ransomed in His side, and we cannot be ashamed, for our boast is Jesus Christ. Our boast is Jesus Christ, forever our boast
not in this drink of flesh and bone, but in the costly ones around at the cross. Our word is not in still or name, in win or lose, in pride or shame, but in the blood of Christ that flowed at the cross. We rejoice in our Redeemer, great is treasure, God's with our soul, and we will trust in Him no matter. So it's satisfied in Him alone. Let's talk about as summer flowers we fade and die, valued and beauty very bright, but our feet and our cause to us at the cross. We will not boast in world wide, oh, human wisdom's fading light, but we will boast in knowing God at the cross. And we rejoice in our Redeemer, greatest treasure, God's free of our soul, and we will trust in Him no matter. So it's satisfied in Him alone. Lord, to all the sinner we confess our word and our unworthiness, our value feeds our ransom paid at the cross. We rejoice in our Redeemer, greatest treasure, God's really all our soul. We will trust in Him no matter. So it's satisfied in Him alone. And we will trust in our Redeemer, greatest treasure, God's free of our soul, and we will trust in Him no matter. So it's satisfied in Him alone. Hindi ko napatuloy. Sige. Morning. Ngayon naman dudulog tayo sa ating Panginoon. Pikit po natin ang ating mga mata. Lapit po tayo sa Kanya. Let's pray. Indeed, O Lord, you are our God whom we delight in. There is no one in heaven or
or on earth, whom we trust, and worship. Our soul, O Lord, is satisfied in you and in you alone. Our Father in heaven, we thank you once again for this day that you have given us. Salamat, Panginoon, for this privilege so that we can gather in your presence as one body, as one family in Christ. This privilege that we can bless you, we can behold your beauty and majesty. And through the songs that you have placed in our hearts and in our lips, we lift your name on high. We also thank you, dear Lord, for this past week. Salamat, Panginoon, that you have given us 6 days to fulfill, Panginoon, our duties and responsibilities. 6 days so that we can do our regular work. 6 days that we can be productive and bless our families and enjoy the fruits of our labor. Salamat, O Lord, for these gifts that you have given us. And through these 6 days, dear Lord, we are also thankful because in our toil and labors, we can be excited for that one day of rest that we have in you. That points us to the future, when all will be right, when all will be at rest in your kingdom, when Christ sits on his throne. O Lord, we come to you with humble hearts as well. We thank you for what Christ has done for us in his life and death. Salamat, Panginoon, for the blessings of justification and forgiveness. Because those whom you have justified are sanctified as well, and those whom you sanctify can expect to be glorified. And so we pray, O Lord, that you would continue to purify us with your word. That just as you apply to us, Panginoon, yung blessings of forgiveness that you have earned for us on the cross, so we pray, O Lord, that we would remember your suffering and your death for us. And that we would speak about it. That we would boast in no other but in Christ and Christ alone. And so we pray, O Lord, that you would grant us to walk in faith, remembering the things that you have taught us. We pray, O Lord, that as we do so, we would be a salt and light, Panginoon, in the world. In the communities you have placed us in, may they see the good works, Panginoon, that you have done through our lives. And may those who have yet to come to know you would glorify you, our Father, who is in heaven. O Lord, we come to you also with our concerns. Concerns about our country, concerns about our ministry, about our health, plans as well in the coming days. We pray, O Lord, for our leaders. We ask that you would grant them wisdom sa kanilang mga pagganap ng kanilang mga tungkulin. While we may not always agree, Panginoon, sa mga decisions nila, and we also confess that we do not understand
everything that happens around us, but you do. There is one throne that rules above all. There's one that sees and understands all things. And that is you. And so we come to you. And we express, Panginoon, our delight and contentment in your rule. We know na hindi kayo nagugulat sa aming mga kasalanan at sa mga nangyayari dito sa lupa. You see all things. You behold them. And so we pray, O Lord, that as you rule, may you grant wisdom sa aming mga leaders. That just as you have given them positions of authority and responsibility, we pray that may you also give them a sense of accountability, especially sa mga nangyayari sa aming bansa. And because you are sovereign, this is what keeps us asleep at night. And this is what gives us contentment to live, dear Lord, each day. And so, O Lord, we pray as well for that your word, Panginoon, would penetrate the halls of government. And that the principles of your word would be seen in how our government officials, mga staff, and employees would conduct their day-to-day activities at ganun din kung paano sila makitungo, Panginoon, sa mga mamamayan. And so we pray, O Lord, as well for our brothers and sisters in government who continue to teach and preach the gospel. You would bless their ministries too. We pray, O Lord, that may our ministry as well impact the community that you have given us, that just as you have placed us here, Panginoon, in Concepcion Subdivision. So we pray, O Lord, that we would serve as salt and light as well, that we would be able to continue, Panginoon, in the calling that you have given your people. When, Panginoon, on that day before you ascended, you gave your commission, Panginoon, to your apostles to go and make disciples of all nations, baptizing them in the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit, teaching them all the things that you have commanded them to do. And so we pray, dear Lord, that we would also be one with your people, with your church, that just as you have gathered us, Panginoon, into your household, so we pray that we would fulfill itong calling na ito, this responsibility that you have left your people to do. And it is also a privilege, Panginoon, that you have granted us, that we would join you in your mission of making disciples of all nations, while holding on to the promise that you would be with us to the end of the age. So we pray that we would fulfill this. O Lord, we pray that as we continue to preach and teach the gospel, may you grant our teachers, our ministers as well, mga ministry heads, to continue in the study of your word. We pray that you would grant them, Panginoon, the wisdom needed, the words that they need to say, Panginoon. Hindi lamang mga ministry heads, pati rin ang aming mga parents. Those of us whom you have given authority in the home, that you not only expect us, Panginoon, to be providers physically ng mga needs ng bawat member of the family, but that you have also given us the responsibility to be spiritual providers. Because you have given us your word, you expect us, O Lord, to speak about it, to teach it, to use your word
so that we would grow in grace. Our members would grow in grace and in the knowledge of our Lord Jesus Christ. And so we pray, O Lord, that as you have taught us these things, we pray that we will be able to point one another to you, especially the young families that you have placed under our care. That they would be diligent in the study of your word, and as you have given them diligence, Panginoon, in studying it, so may they be diligent as well, Panginoon, in teaching it. Oh, that your light would shine, Panginoon, in this world. For indeed, dear Lord, we look forward to the day when the knowledge of the Lord would fill the earth, just as the seas. O Lord, we also come to you with our personal concerns. Some of us are sick, so we lift them up to you and ask, O Lord, that you would extend your healing hands upon them, that they would be well. We pray that you would use the medicines that they're taking. Pray, Panginoon, na mag-respond ang kanilang katawan sa mga prescriptions. At the same time, we pray that may you also grant them strength, at saka may you use the care of their families who continue to take care of them, so that they will be well. We pray, O Lord, for Amaru sa kanyang ubo, and we ask, O Lord, that you would do the same for Sophia. We ask, O Lord, that you would grant them strength, just as their parents continue to watch over them. We also pray for good health sa aming mga families, that you would continue to watch over us. Grant us, Panginoon, not only to commit to good health, but that because you have given us these bodies, may we commit to a life of wellness. That we would manage, Panginoon, our physical conditions. And remember the things that we need to take in and the things that we should not. And in doing so, we pray, dear Lord, that we would glorify you in the lives that you have given us as we manage our conditions. Sa amin na may mga allergies, we pray, O Lord, that we would remember these things. And that we would praise you as we remember, Panginoon, the bodies that you have given us. That even Christ our Lord came down as a man. And so we pray, O Lord, that we would remember that He too redeemed our bodies from sin and has triumphed over death. And so we pray, dear Lord, that we would be careful, Panginoon, sa aming mga ginagawa sa aming mga buhay, sa aming mga katawan. That we would manage it properly. We also pray, dear Lord, for those of us na may mga maintenance medicine. We ask, O Lord, that you would help us na i-manage yung aming mga BP. We also pray for those of us na may mga iba't ibang mga physical conditions pa. We pray for moming, na ma-manage din yung kanyang creatinine and other conditions as well. We pray that may you help her sa kanyang knee pain, at ganoon din si Ate Luz sa kanyang sciatica. We pray that you would help her sa pag-manage din, Panginoon, ng kanyang nerve pain, Panginoon. If it is needed that she would take rest, then some of us would need to take rest, then may we do so. We ask, O Lord, that may you also bless those of us, Panginoon, who continue to work, provide for our families. May your
traveling mercies be upon us, especially, Panginoon, doon sa mga who have to go on-site. And so we pray, O Lord, for your protection to be upon them, so that they would get to their places of work safe and sound, and then at the end of the day, get back home. We also pray for those of us who work from home, that we would be able to manage, Panginoon, yung mga stress factors, and that we would be a blessing, Panginoon. Just the same, we would be a blessing, Panginoon, sa aming mga office mates, sa aming mga boss, that we would deliver the kind of work that Christians ought to deliver as a testimony of your redemption upon us. And so we pray, O Lord, that we would even show, Panginoon, your light through the work that we do in our office, tsaka in the output that we give to those whom we work with. Dear Lord, we also pray for our students. Some of them, Panginoon, ay naghahanda na, Panginoon, for the coming school year. Some of them, on the other hand, have just finished or about to finish yung kanilang school year. We pray, O Lord, that you would grant those na magpapasa pa ng kanilang mga requirements, sa kanilang mga courses. We pray that, at saka may mga exams, we pray that they would pass these with flying colors, that they would fulfill yung kanilang mga duties as or responsibility as students. And for those, Panginoon, who continue to enjoy yung summer break nila, we pray that they too would do so. But in all these, dear Lord, we remember the calling that you have given us, mga different vocations that you have given us, whether we are students or teachers, whether we are employees or employers, whether we are ordinary workers, at meron kaming mga boss. At the end of the day, the things that we learn, the skills that we sharpen, Panginoon, are given by you to remind us that you have called us not only to gain knowledge for the sake of knowledge and not only for the sake of knowing, but that you have called us, O Lord, to a life of holiness. Because indeed you desire your children to be holy, because you, our Father, first and foremost, are holy. And so we pray, dear Lord, that we would grow in the knowledge of you as we obey you, Panginoon, at work, in school, in our homes and families. We pray, dear Lord, that we would show what it means to bear the name of Christ. And may Christ be heard, Panginoon, in our mouths, in the halls of the home, and even, Panginoon, in our offices, as people inquire of you. May they see the wisdom from us, given by you. May this redound to your honor and glory. Dear Lord, we also pray for Drex's dad sa kanyang condition din na makalabas na siya sa ospital at maayos din nila yung discharge papers. We pray that you would extend your healing hands upon him also. At the same time, we pray, O Lord, and remember our loved ones who have yet to come to know you. We ask, O Lord, that you would grant us the boldness and courage to be able to share to them the good news that is found in our Lord Jesus Christ. And as you heal us, O Lord, we pray that people would see your glory and bless your name as well. As we approach you now, dear Lord, in the study of your word, we ask that you would open our eyes to the truth, and that you
would grant us to see your beauty and glory, your excellencies. Open our ears as well, dear Lord, so that we would be attentive to the voice of our shepherd, and that we would respond to him as he calls out our name each one. And as you speak to us, O Lord, we pray that may you do so. Speak to us and we would be changed. So we thank you once again, dear Lord, for this day that you have given us. And this we pray in Jesus' name, our Lord and Savior, and all of God's people will say, Amen. Amen. Ngayon po ay dadako na po tayo sa pagbasa ng salita ng Diyos. Nawag mo mula sa Romans chapter 3, verses 27 to 31. Sa panguwahan ng ating kapatid na si John Fairbanks. Tumayo po tayong lahat bilang paggalang sa salita ng Diyos. Romans 3 verses 27 to 31. Ito po ang sinasabi. Where then is boasting? It is excluded. Because of what law? The law that requires works? No, because of the law that requires faith. For we maintain that a person is justified by faith apart from the works of the law. Or is God the God of Jews only? Is he not the God of Gentiles too? Yes, of Gentiles too, since there is only one God, who will justify the circumcised by faith and the uncircumcised through the same faith. Do we then nullify the law by this faith? Not at all, rather we uphold the law. Ito po ang salita ng Diyos, purihin ang Panginoon. Muli po ang salita po ng Diyos ay katotohanan at ito'y kanyang kinasihan. Nagtuturo ito ng katotohanan tungkol sa ating Diyos. At ito rin ay nagsasaway at nagtutuwid sa bawat mananampalataya. Sinasanay tayo nito kung paano ang matuwid na pamumuhay ayon sa kanyang kalooban at kung paano ang tamang pagsamba sa tunay at nag-iisang Diyos. Ayon po yan sa 2 Timothy chapter 3 verses 16 to 17. Ngayon po ay ihatid sa atin ng ating pastor, si Pastor Raymond Benzer, ang salita ng Diyos mula sa ating binasa sa Romans 3 verses 27 to 31. Nawa ang banal na Espiritu po ang siyang kumilos at tumulong sa atin sa araw nito upang makita natin ang kagandahan at kadakilaan ng kanyang salita. Ang Ebanghelyo ng ating Diyos at tagapagligtas na si Yesu Cristo. Morning. Muli buksan po natin ang ating mga Bibles sa Romans chapter 3 verses 27 to 31. Romans chapter 3 verses 27 to 31. This time naman po babasahin ko po sa Tagalog. Ganito po ang sinasabi. Kaya nga, saan naroon ang pagmamapuri? Ito ay inihiwalay na sa pamamagitan ng anong kautusan? Ang mga gawa
Hindi, kundi sa pamamagitan ng kautusan ng pananampalataya. Kaya nga maipapasya natin na ang tao ay inaaring ganap sa pananampalataya na hiwalay sa mga gawa ng kautusan. O ang Diyos baga ay Diyos ng mga Hudyo lamang? Hindi baga siya ang Diyos din ng mga Hintil? O ng mga Hintil din naman? Kung gayon nga, naiisa ang Diyos at kanyang aariing ganap ang pagtutuli sa pamamagitan ng pananampalataya at ang di pagtutuli sa pamamagitan ng pananampalataya. Niwawalang kaya nating kabuluhan ang kautusan sa pamamagitan ng pananampalataya, huwag nawang mangyari, kundi pinagtitibay pa nga natin ang kautusan. And so this is the word of the Lord. Praise be to God. In February of 2026 this year, nagbigay ng lecture po si Senior Associate Justice Marvic Leonen sa mga Law and Political Science students ng St. Louis University sa Baguio. And in that lecture, ganito po ang sinabi niya. Pakinggan lang natin yung kanyang binanggit tungkol sa ating batas. Sabi niya, our current law, including its dominant interpretation, does not fully recognize that you can love who you want to love. Marriage is a special contract of permanent union between a man and a woman entered into in accordance with the law for the establishment of conjugal and family life. This definition has persisted despite the absence of any constitutional requirement that spouses must be of a particular sex. Dagdag po niya, the belief that heterosexuality is the only acceptable sexuality diminishes the lived realities of the LGBTQIA+ community members, solo parent families, and families formed by sterile couples. It further renders them invisible to society. Si Marvic Leonen po ay isang justice ng Supreme Court. Ang role po ng ating mga hukom ay mag-interpret ng batas. Sa ating na nag-aral ng political science or meron tayong subject na may kinalaman po sa Philippine Constitution at saka yung forms of government natin, alam natin na ang bawat branch ng government natin ay may kani-kanyang tungkulin. For example, pag sinabi po natin na executive branch na siyang pinamumunuan ng ating presidente, ito ay may kinalaman sa pag-execute ng Philippine Constitution. In the first place, ano ba ang Philippine Constitution? To make it simple, ang ating Philippine Constitution ay hindi lamang batas, kundi this is the voice of the people. Ang Philippine Constitution is the voice of the people. At ang tungkulin ng executive branch o lahat ng departments or bureaus under the president ay i-execute yun. Ang legislative branch is a co-equal branch ng government natin at ang trabaho po nila ay gumawa ng batas ayon sa Philippine Constitution. Sila ang nagle-legislate o gumagawa ng batas. Pagdating sa judiciary, ang trabaho po ng judiciary natin ay mag-interpret ng batas based doon sa intent ng mga mambabatas. So you see now that these are three co-equal branches of government. At yung nangyayari sa ating bansa ngayon, na mayroong executive branch, yung NBI, bigla na lang mag-i-invade sa Senado. That is a no-no. At may karapatan ang Senado na gawin yung dapat nilang gawin para proteksyonan ang kanilang branch. No-no po yun. So anyway, balik tayo dito sa sinabi ni Marvic Leonen na Justice ng Supreme Court. Ang role po na ngayon ng ating mga hukom ay interpret ng maayos ang batas para maipaliwanag ang original intent ng mga legislators o mambabatas at i-uphold ang rule of law. Pero when we have justices katulad ni Leonen who go around acting like activists instead of simply being content in interpreting the law, this is unacceptable. Why? Sapagkat yung binabanggit niya sa kanyang speech
sa mga estudyante sa St. Louis University ay may bahid po ng ideolohiya. Yung pag-interpret niya, yung sinasabi niya doon, may bahid ng ideolohiya, yung tingin niya sa batas. Lantaran niyang sinasabi na wala raw sa constitutional requirement na ang mag-asawa ay dapat babae at lalaki. Gusto niya kasi isingit sa constitutional definition ng pamilya at saka marriage ang same sex. Meron siyang agenda. Isa pa, kapag ganito ang gawain ng ating mga hukom, pahayag ng mga bagay na wala naman sa batas, hindi malayo na magkaroon ng injustice. Dahil ang ipaglalaban ng mga taong ganito, hindi po ang original intent at rule of law. Hindi nila paglalaban yun. Kundi ang ipaglalaban nila ay ang political na pananaw nila habang nagtatago sila doon sa likod ng batas. Wala na sila sa purpose kung bakit sila nasa tungkulin. At marami tayong mga politicians at saka marami tayong government officials na ganito. Ang ugat ng ganitong pananaw, kung bakit tayo nagkakaganito, ay dahil bumula po ito sa tinatawag natin na radical individualism. Sinasabi nito na ang individual ay sovereign. At ang goal and highest good of human life is discovering and expressing of one's authentic self. Pag sabi natin na ang self ay your sovereign, ibig niyang sabihin, I am the captain of my soul. Ako po ang nagsasabi kung ano ang aking kapalaran sa buhay. Ako ang may karapatan and therefore I have the right to enjoy life and happiness to its fullest. At kung anong idikta ko, yun dapat. Sa radical individualism, walang Diyos. God is out of the picture. Tao ang pinakamataas. Kaya ang hiling nila ay kailangan mabago ang definition ng mga bagay-bagay at institusyon para umayon sa kanilang kasiyahan at sa kanilang kabutihan. Kaya na mag-iingat tayo kung ano ang pinakikinggan natin at kung ano mga pinanonood natin, lalo na kung hindi natin alam kung saan nanggagaling yung mga ganong klaseng mga kasabihan, sapagkat maaaring nanggagaling yan sa mga ganitong klaseng mga ideolohiya na ayaw sa Diyos. At gusto nila walang Diyos. But nothing can be farther from the truth doon sa sinasabi nila na gusto nilang i-redefine ang ating batas, especially when it comes to marriage. Sa salita ng Diyos, man is not sovereign. May lumikha, may lumalang sa atin. Ang sovereign sa scriptures ay Diyos. And that is the reality that we have, that we experience. Siya ang nagbibigay ng purpose of existence sa lahat ng bagay at siya ang standard of good and right. Sa ating kasalanan, ginawa natin ang ating mga kagustuhan at ano nangyari, bumaligtadan lahat. At hindi natin alam kung paano natin ito itatama ngayon. To this very day, ganito ang ginagawa ng tao. Pinapalitan ang mga God-given definitions. Mapapansin po natin yan. Pinapalitan natin ang mga God-given definitions. Pati ang definition ng family, pinapalitan natin. Pinapalitan natin kung anong ibig sabihin ng mag-asawa. Pinapalitan natin kung anong ibig sabihin ng pag-ibig. Pinapalitan din natin ang definition ng sex. Imbis na ito ay pagpapala ng Diyos sa mag-asawa. Ang ginagawa natin, gusto natin na parang itulad ito sa isang parang kang gutom. Parang need lang yan. Everyone has a need, therefore kailangan ma-fulfill yung need na yun. Siguro dapat at some point, I think we need to have, nabigla akong naisip, dapat siguro magkaroon tayo ng seminar on the theology of sex. Kung anong sinasabi ng scriptures tungkol sa sex. And it is a beautiful thing. Mataas ang tingin ng Diyos sa sex. Pero tayo, ang ginagawa natin, pinapahiran natin ito ng ating mga kasalanan at kani-kanyang interpretasyon. Bakit natin binabago? Kasi gusto natin na umayon ito sa ating mga kagustuhan.
Habang on the other hand, we refuse yung blessings na binigay ng Panginoon para sa happiness ng tao. Pati nga ang role at relationship ng tao sa kautusan, binago rin natin. Pinagmamalaki pa natin at tinatawag natin na ito po ay tinatawag na social responsibility. Maririnig natin yan, especially sa mga nagtatrabaho sa office, sa mga nasa marketing, sa mga nasa business development, at saka nasa positions of management. Paniwala tayo na itong mga gawa natin ang magliligtas sa atin. Na itong mga gawa ng ating mga kamay na ito ang good news. This is not good news. How can this be good news when this has filth of sin? When this happens, we can expect consequences, spiritual and eternal consequences, mga kapatid at kaibigan. Sabi nga sa Romans chapter 3 verses 19 to 20, at napag-aralan natin to in the past weeks. Now we know that whatever the law says, it speaks to those who are under the law, so that every mouth may be closed and all the world may become accountable to God. Because by the works of the law, no flesh will be justified. For through the law comes the knowledge of sin. Mananagot ang tao sa Diyos at wala siyang maidadahilan pagdating ng kahatulan. Sapagkat sinira niya ang kautusan at hindi niya maluwalhati ang Diyos sa kanyang buhay. Tinaas na tao ang kanyang sarili at ang ginawa niya ay binaba naman niya ang Diyos. Man is no longer in his God-ordained place and purpose. Hanap ang tao sa happiness. Pero paano niya magilap ang happiness? Sinasabi nga natin mailap ang happiness. Hindi mailap ang happiness. Wala lang tayo sa purpose natin. You cannot have happiness without a purpose of existence. At dahil nalihis ang tao sa kanyang God-ordained purpose, dahan-dahan siyang namamatay. Di ba sabi nga sa Genesis chapter 3? And Genesis chapter 2 pa lang. On the day you eat of it, you shall surely die. Sa original language, you shall surely die. Ang pagkakasabi doon, dying you shall die. Dahan-dahan kang mamamatay. Hanggang sa marating mo ang kapahamakan. Hindi lang tayo ang nakakaranas ng effects ng ating kasalanan. Maging ang buong sanlikha ay dumadaing sa paghirap dahil sa ating kasalanan. Sabi sa Romans 8:22, for we know that the whole creation groans and suffers the pains of childbirth together until now. Because of man's sin, the whole of creation is suffering as well. Kaya ako nasabi ngayon na dahil sa ating kasalanan, bumaligtad ang lahat. Napaka-miserable ng kalagayan ng tao. The good news is that God has a plan to make things right. And there are things that we need to understand para malaman natin na tama ang pagkakaunawa natin sa kanyang ebanghelyo. Yun yung ating pag-aaral sa umagang ito. Kaya brothers, sisters, and friends, sa pag-aaral po natin ng salita ng Diyos, panalangin ko po na maunawaan po natin na hindi tayo iniwan ng Diyos sa ating kalugmukan. Nawa makilala po natin na ang Diyos ay matuwid na hari at dakilang hukom. At siya ang may panukala na ituwid at itama ang lahat ng bagay. Panalangin ko rin na patuloy niya tayong bigyan ng mga bagong pagnanais na pag-aralan po ang kanyang salita para makatugon tayo sa maayos na pagsamba sa harapan ng Diyos habang napupuhay po tayo sa ilalim ng kapangyarihan ng Diyos at para po sa kalwalhatian ng ating dakilang Diyos. As our practice, we need to ask scriptures this question. Ganito ang ating magiging tanong sa ating passage for today. What are the implications of understanding the gospel? That justification is by faith. What are the implications? O pwede rin sabihin consequences. Kasi ang consequences negative. What are the implications or consequences of understanding the gospel that justification is by faith?
Which leads us dun sa ating passage sa Romans chapter 3 verses 27 to 31. Mangyari lang po, nabuksan natin ang ating mga Bibles doon sa ating text for this morning. Now, itong pinag-aaralan natin for the past weeks ay part ng series natin on the book of Romans, the righteousness of God revealed. At ang audience dito ni Apostol Pablo ay combination ng mga Hudyo at mga Hentil na nakakilala sa Panginoon in Rome. Pag sinabing Hentil po, sila yung hindi Hudyo. So, composed sila ng mga Griego, ng mga citizens of mga Romans or Italians. At syempre, mayroong mga iba't ibang pang mga citizens na bahagi ng Roman Empire. At syempre, mga Jews. At itong mga nagbabasa ng letter ni Apostol Pablo ay hindi pa nakatanggap ng apostolic instruction. So dito sa ating passage, Paul leads them back doon sa scriptures, no? And for him, he addresses now specifically yung Jewish audience dahil sila ang may tendency po na magmapuri sa kanilang kapwa. At meron silang pinagyayabang. Hence, napansin niyo po, kahit kanina, yung ating mga awitin, may kinalaman doon sa tema. Pagkatapos ipaliwanag ngayon ni Pablo kung paano dumadating ang katuwiran ng Diyos sa mga makasalanan in verses 21 to 26, wawakasan niya ngayon itong chapter 3 para ipakita sa kanila ang implications or consequences ng pagdating ng katuwiran at pagpapawalang sala sa isang makasalanan. Once again, ang ginagamit niyang style dito sa aklat na ito, yung Q&A style, mapapansin din natin yon. At ang tawag doon ay yung diatribe. Makikita natin ngayon yung checklist ni Apostol Pablo para siguraduhin na nauunawaan ng kanyang mga mambabasa ang Ebanghelyo, ang magandang balita. And this also applies to us. Ang question sa atin sa umagang ito, at least personally, do I understand the gospel? How do I understand the gospel? Tama ba ang pagkakaunawa ko sa pagpapawalang sala sa pamamagitan ng pananampalataya? And how do I know that? Ano yung checklist doon? Ito, pe-present ni Pablo sa atin. Verses 27 to 28. Sabi po niya, where then is boasting? It is excluded. By what kind of law? Of works? No, but by a law of faith. For we maintain that a man is justified by faith apart from works of the law. Ayon sa mga scholar po, ang salitang boasting dito sa original language ay may military na connotation. Kung ikaw ay sundalo ng isang hukbong sandatahan, alam mo kapag handa kayong makipagsagupaan. Alam mo. O alam mo kapag mas lamang kayo sa inyong kaaway. Meron kang maipagyayabang. Halimbawa na lang, sino dito mga nag-ROTC? COCC, CAT? Taas ang mga kamay. Ako, naging officer po ako ng CAT. At alam ko, pag sinabi ng mga platoon leaders, at inutusan namin yung mga platoon leaders, na bilangin nila yung strength of their men. Ibig sabihin, kunin nyo yung bilang ng lahat ng inyong mga platoon. Or pag sinabi hindi lamang yung bilang ng mga tao ang kinukuha para alam mo na mas lamang ka o higit ka sa iyong kaaway, binibilang din yung technology nyo. Merong audit ng supply ng equipment, yung mga equipment nyo. Hindi lamang yun. Sinasurvey din ang geographic location nyo. Siyempre, tinuturo yun na kapag makikipagsagupaan kayo, mas may higit yung nandun sa taas kaysa yung nandun sa baba. Di ba? Ganun yun eh. Hindi pwedeng makikipagsagupaan ka, ikaw yung nasa baba. Hindi, maghahanap ka ng high ground. So ito yung mga bagay, ito yung mga, may kinalaman ito sa sinasabi ni Pablo, may kinalaman ito sa military, sapagkat sa military meron silang mga bagay na ipinagyayabang. We're bigger, we're larger, we're more advanced, or better in these things. Sa Bible, may dalawang pagkakagamit ng salitang boast. May positive, merong negative. Pag sinabing positive, may kinalaman ito, katulad doon sa sinasabi ni Haring David na some boast in chariots and some in horses, but we will boast in the name of the Lord our God.
Or, in some of his writings, sabi ni Hari David, my soul will make its boast in the Lord. Parang katulad ng awitin natin kanina, I will boast in Jesus. That is a positive boast. Pero sa Bible, meron din negative boast. Na kung saan sarili ang pinupuri, ipinagyayabang mo ang katalinuhan at sarili mong kakayahan para sa iyong ikaliligtas. Parang tulad nung pinag-aralan natin yung Pharisee and tax collector na pareho silang humarap sa Panginoon at lumapit. Ang ginawa ng Pharisee ay, sabi niya, pakinggan natin yung kanyang panalangin sa Luke 18:11-12. Sabi niya, God, I thank you that I am not like other people. I am not like swindlers, unjust, adulterers, or even like this tax collector. I fast twice a week, I pay tithes of all that I get. Hindi lamang yon. Maging si Pablo, nung hindi pa siya nakakilala sa Panginoon, umamin siya na mayroon siya pinagmamapuri rin. Nung siya ay Fariseo, si Pablo po ay isang scholar. Magaling siya. Aral siya. He is a Pharisee. At nung hindi pa siya nakakilala sa Panginoon, ganito, pakinggan natin yung listahan niya, yung checklist niya. Sa Philippians chapter 3, verses 4-6. At sabi niya, na ito yung mga katangian na pinagyayabang niya noong hindi pa siya nakakakilala sa Panginoon. Sabi niya, if anyone else has a mind to put confidence in the flesh, I far more. Circumcised the 8th day of the nation of Israel, of the tribe of Benjamin, a Hebrew of Hebrews, as to the law, a Pharisee, as to zeal, a persecutor of the church. See? He persecutes the church. At pinagyayabang niya yun. As to the righteousness which is in the law, found blameless. Paniwala niya noon na sa harapan ng kautusan nila ay walang pwedeng ipula sa kanya. Napag-aralan din natin na in the past na pinagmamalaki rin nila na sila'y naging katiwala ng kautusan, itong mga Hudyo, at nabubuhay sa ilalim ng kautusan. At ito raw para sa kanila ang pagiging higit sa mga hintil. Diba, matatandaan natin, may kahihigtan pa ba ang pagiging Hudyo? At ang pinatutukuyan nila ay ang kanilang pagiging tuli. Pero meron ba tayong maaaring pagmalaki o pagyabang mula sa ating mga katangian, sa ating katalinuhan, para sa ating kaligtasan o sa ating ikaliligtas? Sabi ni Pablo sa verse 27 ng ating passage, where then is boasting? Answer, it is excluded. Ang pakahulugan ng salitang excluded sa original language ay ganito. It is to shut out. Parang may kagalit ka, bigla mong sinara ng pinto. Ganon yung to shut out, to shut the door behind you. Ang idea dyan ay iwan mo yan sa labas. Pagsahan mo yan ng pinto. Therefore, ang sinasabi dito ni Pablo, ganito dapat ang ginagawa natin sa ating mga pride. Our pride in our actions, our pride in our works, our pride in our capabilities, our pride in our intellect, our pride in our will na may kinalaman sa ating sariling katuwiran. Iwan yan sa labas. At ano daw ang batayan kung bakit wala tayong ipagmamalaki? Verses 27b to 28, sabi niya, by what kind of law? Of works? No, but by a law of faith. For we maintain that a man is justified by faith apart from works of the law. Itong sinasabi niyang works, law of works at saka law of faith na tinutukoy dito ay, ganito na lang. Let's put it simply, ito ay sistema na o prinsipyo kung saan hinahangad natin na tayo mapawalang sala o maibilang na matuwid sa harapan ng Diyos. Noong time ni Pablo, dalawa yan, may law of works at saka may law of faith. Mga sistema na hinahangad nila na sila ay mapawalang sala. Ayon kay Pablo, wala raw tayong maaaring ipagmalaki sa harapan ng Diyos dahil ano daw sabi niya? Dahil sa prinsipyo ng pananampalataya. Although hindi pinapaliwanag dito ni Pablo sa passage kung ano itong prinsipyo ito o itong ang ginamit sa ibang Tagalog, kautusan. Pero ang tamang reading dito ay prinsipyo siya.
Hindi niya pinapaliwanag. Pero ganito malamang ang ibig niyang sabihin. Pinapaliwanag niya from chapter 1 to chapter 3 verse 20 na lahat tayo ay mananagot sa Diyos dahil sa ating mga kalikuan. At hindi natin maaaring asahan na mapapawalang sala tayo sa pamamagitan ng ating mga gawa. Maliwanag yun. In 3 chapters, yun yung pinapaliwanag niya. Na ang ating katayuan sa harapan ng Diyos ay malala. At wala tayong magawa para ayusin yun. And then starting in verse 21, he now tells us na may katuwiran mula sa Diyos na hiwalay sa kautusan. There is a righteousness of God that is revealed. At sa pamamagitan nun, mapapawalang sala tayo. Hindi ito ayon sa ating mga gawa, kundi sa gawa lamang ng iba. Ito ang gawa ng Panginoong Jesus. At pinagkakalob ito ng Diyos ng libre sa atin at ayon sa kanyang kagandahang loob. Bilang tugon, ano daw? Kailangan lumapit tayo at tanggapin ito ng may pagtitiwala na inubos tayo ng Diyos kay Kristo Jesus. Which leads us dito sa first point. Ang question natin is, what are the implications of understanding the gospel that justification is by faith? Or pwede rin natin sabihin siguro, another way, how do we know that we understand the gospel that is the gospel that justification is by faith? How do we know? Number 1, verses 27 to 28. A true understanding of the gospel shuts out all human boasting. It shuts out all human boasting. The gospel creates in us a new mindset. Ganito ang application niya. It gives us a new mindset. Malalaman natin na nasa iba na tama ang ebanghelyo na tinanggap natin if it creates in us a new mindset. Ang nangyayari sa atin ay iniiwan natin ang lahat ng bagay na ating pinakahalagahan sa ating laman. Lahat ng bagay na may kinalaman sa ating pagkakakilanlan na maaaring pagmulan ng ating pagmamapuri. Upang makita natin ang ating pagiging aba, makita natin ang ating kawalan. At sa ating kawalan, maunawaan natin na wala tayong ibang aasahan kundi ang Diyos. Ganito po ang namumulat sa magandang balita at nagkakaroon ng pananampalataya. It gives us a new mindset and it shuts out all human boasting. Tuloy tayo sa verses 29 to 30. Sabi dyan, or is God the God of the Jews only? Is He not the God of Gentiles also? Yes, of Gentiles also. Since indeed God who will justify the circumcised by faith and the uncircumcised through faith is one. Dito, Paul continues to appeal to his Jewish readers and tackles the central issue of yung pagiging iisa ng Diyos, God's oneness, to challenge their misplaced confidence in the law. Sa isipan kasi ng mga Hudyo, batay sa kautusan, sabi nila, kami ang pinili. Therefore, kami ang mapapawalang sala sa pamamagitan ng kautusan. Ganito ngayon ang pakahulugan ng tugon ni Pablo sa kanila. Kung ang pagpapawalang sala ay sa pamamagitan ng, sabihin natin, ng kautusan, ang Diyos ay Diyos ng mga Hudyo lang. Sapagkat, bakit? Kasi sa kanila binigay ang kautusan. Wala namang binigay sa mga hintil eh. Sa kanila binigay ang kautusan. Therefore sila, God is only God of the Jews, but not of the Gentiles. Ngayon, dahil dito, we can sense yung attitude ng yabang nila kapag naririnig nila yung ganitong God is the God of the Jews. Na ang Diyos ay concerned para sa kanila lang at hindi for the rest of the world. Pero mali ito eh. Mali ito sapagkat ang patotoo ng kasulatan is that there is no God of the Jews and there is no separate God for the Gentiles. God is God of the Jews and the Gentiles also. Ang Diyos ay iisa. Yun yung sinasabi ni Pablo dito. Pakinggan natin sandali ang testimony lang ng kasulatan in the Old Testament. Genesis 1:26 to 27. Then God said, let us make man. Hindi po niya sinabi, let us make Jews.
Sabi niya, let us make man in our image, according to our likeness, and let them rule over the fish of the sea, and over the birds of the sky, and over the cattle, and over all the earth, and over every creeping thing that creeps on the earth. So God created man in his own image, verse 27. In the image of God, he created him. Male and female, he created them. Hindi lang yun. Sa Deuteronomy 6:4, sabi, Hear, O Israel, the Lord is our God, the Lord is one. At sinabi rin ng Diyos noong panahon ni Prophet Isaiah, anong sabi ng Diyos? Sabi, Turn to me and be saved, all the ends of the earth. Tinatawag ng Diyos ang sangkatauhan na manumbalik sa Kanya. Hindi niya sinabi mga Hudyo lang. Turn to me and be saved, all the ends of the earth, for I am God and there is no other. Isaiah 45:22. Maliwanag ang sinasabi ng kasulatan, there is only one God. And this one God is concerned with not only the Jews, but He is concerned with the Gentiles. Yung mga hindi Hudyo. Therefore, kasama ang mga Hentil sa Ebanghelyo. Both Jews and Gentiles have access to God by the same means of faith. Yamang iisa ang Diyos, maging Hudyo o Hentil ay kanyang pawawalang sala sa pamamagitan ng pananampalataya sa ating Panginoong Jesucristo. Which leads us to number 2, sa verses 29 to 30. A true understanding of the gospel emphasizes that sinful man, hindi sinful Jews. Sinful man can be declared right with God. A true understanding of the good news or the gospel emphasizes that sinful man can be declared right with God. And we praise God dahil siya ang nagtatama ng mga bagay-bagay. This leads us to verse 31. Sabi dyan, do we then nullify the law through faith? May it never be. On the contrary, we establish the law. Dito sa text, or sa verse na ito, Paul now deals with the last of the Jewish issues. And he begins where he left off sa verse 30. Sabi dyan, if the God who will justify the circumcised by faith and the uncircumcised through faith is one, do we then nullify the law through faith? Walang kabuluhan kaya natin ang kautusan sa pamamagitan ng ating pananampalataya. Yun yung next question din. Sapagkat dahil mahigpit nilang pinagyayabang ang kautusan, ang concern nila ngayon ay sa pamamagitan ba ng pananampalataya, sinisira ba natin o ginawalang kabuluhan ang kautusan? Ay hindi lang yun, dahil ang katuwirang pinahayag ng Diyos ay iba sa kautusan. Tinatalikuran ba natin ngayon ang kautusan? Dahil nandito. To be sure, ang kautusan na tinutukoy dito ni Apostol Pablo ay yung 10 utos o 10 salita, yung moral code. At maliwanag sa chapter 3 ng Romans na hindi sinisira o ginawalang kabuluhan ng pananampalataya ang kautusan. Matapang po si Pablo na sagutin sila at matiin niya sinasabi, may it never be. Sa ibang versions, God forbid. No. Pinagtitibay pa nga. Sabi niya, we establish the law. Patatagal po natin na sinabi ni Pablo sa verse 21 ng Romans chapter 3 na ang katuwirang ito ay sinasaksihan hindi lamang ng kautusan, pati rin ng mga propeta. Pwede nyo i-check yun. Counter-check nyo yun sa verse 21. Sa mga katuwid, ang buong lumang tipan ang nagpapahayag tungkol sa katuwirang ito. Hindi maaaring magbigay ang Diyos ng isang kaloob na kontra sa kanyang sarili, sa kanyang salita. Hindi pwede yun. Hindi niya kukontrahin ang kanyang sarili. Even though this righteousness is apart from the law, hindi nito sinisira o winawalang kabuluhan ng kautusan. Ayon pa nga sa lumang tipan, ang hiling nga ng katuwiran na nagpapawalang sala ay pananampalataya. Nang bumaba ang Panginoong Jesus, sinabi pa nga niya, I came to fulfill the law. Ang tinutukoy na katuwiran mula sa Diyos ay si Kristo Jesus. And He said, I came to fulfill the law. Siya lang ang nakaganap ng buong kautusan at nananatiling tapat. Therefore,
Ang hiling sa atin ay lumapit kay Kristo ng may pananampalataya para sa ating ikapapawalang sala. And in Christ, the purpose of the law is fulfilled kasi siya lang ang gumanap noon eh. At siya ang kinatawag natin sa harapan ng Diyos. When we come to Christ by faith, therefore, we establish the law. Which leads us sa third point, verse 31. A true understanding of the gospel underscores that sinful man can be declared right with the law. Kanina ang tinitignan yung relationship sa Diyos. Dito sa verse 31, ang tinatalakay ni Pablo ay yung relationship sa kautusan. A true understanding of the gospel underscores that sinful man can be declared right with the law. Ang problema sa panahon po natin at mga pananaw ngayon ay pinapalitan natin, katulad ng ginawa ng isang Supreme Court Justice. Pinapalitan natin yung mga definitions. Yung definitions na kinoconsider natin na pagpapala mula sa Diyos. Yun yung problema sa panahon natin. Binabago natin ayon sa ating mga pananaw. For example na lang, what do I mean? Number one, tingnan natin, changing the nature of the law. Sa scriptures, makikita po natin na may threefold purpose ang kautusan. May tatlong purpose ang kautusan. Number one, bilang salamin sa ating katayuan sa harapan ng Diyos. Para ipakita sa atin ang katuwiran ng Diyos at ang ating kalikuan at kabuktutan na wala tayong katuwiran sa ating mga sarili. Makikita yan sa Romans 3:19-20, sa Galatians 3:24. Ito ngayon ang ating pinag-aaralan for the past month. Na ito ay salamin sa ating katayuan at malala ang ating katayuan. At kailangan natin ng kaligtasan. Kailangan natin na mapawalang sala tayo. Pero hindi sa pamamagitan ng ating mga gawa. Yun yung number one. Number two, yung pangalawang function, purpose, or nature of the law ay bilang hadlang sa kasamaan dito sa mundo. Pinapahayag nito ang katarungan upang pigilin ang pagkalat ng kasamaan hanggang sa dakilang araw ng paghuhukom. In other words, our sense of justice, kaya nga tayo may justice system, kaya nga mayroong sense of justice ang tao sa kanyang conscience. It is not because inimbento natin yun. Hindi natin nakuha sa ating sarili yun, kundi binigay ng Diyos yun sa atin. Kaya nga ang tao may sense of right and wrong. At ang purpose ng law ay bilang hadlang sa kasamaan. Pangatlo, bilang patnubay sa kalooban ng Diyos. Ang purpose din ng kautusan ay ipahayag nito sa mga nananalig kay Kristo ang mga bagay na kinalulugdan ng ating Ama sa langit. And therefore, it also reveals to us who God is. It not only tells us kung ano yung mga bagay na maaari natin gawin at hindi gawin, it also reveals to us kung sino ang Diyos. Ano ang mga bagay na kinalulugdan niya. It reveals to us ang katangian ng Diyos. Ang kaso, marami po sa ating pilit na ginagawang pamamaraan ng kaligtasan ang kautusan. Tulad ng mga Hudyo, akala natin kaya natin ganapin ito para maging katanggap-tanggap sa Diyos. Nabanggit ko na in the past month na akala natin kaya natin i-offset yung paggawa natin ng mabuti sa pagsira natin sa kautusan. Panginoon, patawarin niyo po ako. Total, nagawa ko naman. Natulungan ko naman yung magulang ko eh. Nakatulong naman ako sa kaklase ko eh. Nung kailangan niya ng assignment, sinutor ko siya. Isip natin ganon. Kaya natin i-offset. Pero hindi ganon ang justice ng Panginoon. Isip natin ang workings ng katarungan ay nagbibigay sa atin ng pagkakataon na makabawi sa Diyos. Mali. Maling-mali sapagkat hindi nagliligtas ang kautusan. Sinasalamin nito ang ating kasalanan at pangangailangan ng katuwiran na wala sa atin. Meron namang iba na ganito ang peg. Ayoko sa mga Christian. Maraming bawal. One time, naranasan ko yun sa school. High school ako noon, tandang-tanda ako. Nagtataka ako. Yung isa kong kaklaseng babae nagtanong sa atin, Benzel, sabi sa akin, dito sa high school gano'n. Tinatawag sa surname. Benzel, yung misa sa inyo, ilang oras yun? Ako.
2 hours. Tagal? Kaninong standard yung nasusunod? Magsasamba ka, pupunta ka sa panambahan. Yung reaction niya na gano'n, sino ang nasusunod? Kahit naabutin pa yan ng isang araw, it doesn't matter. Ang inutos nga ng Diyos, ano sabi niya? 6 days you shall work. At isang araw ay ipamimilin niyo sa akin. Tapos eto, 2 oras, nagre-reklamo pa siya. Ayoko sa mga Christian, maraming bawal. Meron namang iba ganito ang peg. Huwag mong pakialaman kung paano ako mabuhay at hindi rin kita pakikialaman. Sa Western societies, marinig natin ang mga salitang ganito. Don't ram your religion into other people's throats. What's right for you may not be right for me. Ang tawag po dyan ay secular antinomianism. Ang ibig sabihin po ng antinomianism, 2 words yun. Anti, ibig sabihin, against, or kaaway, or kontra. Nomian, or ibig sa original language, nomos, meaning law, or God's law. Anti-God's law sila. Secular ito sapagkat nagmula itong ideology na ito, hindi sa loob ng church, kundi sa labas. Secular antinomianism. Meron namang antinomianism na nasa loob ng church, from the religious side. Ganito naman ang pag-iisip. Hindi ako saklaw niyan kasi New Testament believer ako. May marinig kayong mga Kristiyano daw sila. Sasabihin nila, New Testament believer ako. Hindi ako under the law, I am under grace. Ang tawag po dyan ay religious antinomianism. Ang problema sa secular and religious antinomianism, both types of antinomianism, ay pareho itong umaasa sa ating laman para mapawalang sala sa harapan ng Diyos. Wala silang pinagkaiba doon sa mga Hudyo. We repackage the law so that it fits our feelings, fooling ourselves that feeling good now will excuse us from the judgment to come. We like the feeling of forgiveness now and telling people to seek forgiveness sa kanilang kapwa while we ourselves refuse to come to God for it. Sa ganitong klaseng mga ideolohiya at konsepto, walang kapatawaran. Sapagkat walang pagsisisi sa kasalanan. Walang pananampalataya. Habang binababa ang kautusan, nataas naman natin ang ating mga sarili at pamantayan. Tayo ang nagiging pamantayan ng pagpapawalang sala. Tayo ang nagiging pamantayan. Tayo na may bahid ang ating mga kamay ng kasalanan. Walang binibilang na matupid sa ganito sapagkat inilalagak nila ang pag-asa sa gawa ng laman. Dahil wala nga, sadly, nananatili pa rin sila sa kanilang kasalanan. At nanganganib sila na mamatay at mamahamak sa walang hanggan. Ang layunin po ng Diyos sa pagbigay ng kautusan ay upang ipahayag ang kanyang kadakilaan at katuwiran at makita natin ang ating kasalanan at pangangailangan ng tagapagligtas. Like I said, the law is a fault finder. And it points us to a Savior. Huwag mo natin sirain ang kagandahan ng kautusan. Yun ang kagandahan ng kautusan. Ang isa pa sa mga indications ng maling pagkakaunawa ng magandang balita ay ang attitude ng kawalan ng concern para sa kaligtasan ng ating kapwa. Ulitin ko, ang isa pang maling attitude ng maling pagkaunawa sa Ebanghelyo ay wala tayong concern sa kaligtasan ng ating kapwa. Marami sa mga nagsasabing Kristiyano sila, mga nakausap ko na ganito ang mindset. Basta ako ligtas na. Bahala na sila sa buhay nila. Alam natin, kung alam mo yung totoo, at alam mo na makaliligtas yun, alam mong totoo yun, bakit hindi ka magsalita?
Nalalaman natin na ang katubusan ni Kristo ay sapat at ganap. Pero wala tayong pakialam kung ano ang kung ang ating pamilya, kung ang ating asawa, kung ang ating mahal sa buhay, kung ang ating mga anak ay nakakakilala sa Panginoon. Ang sagot lang natin, wala akong pakialam. Kung wala tayong pakialam, at ganito ang attitude natin, sinasabi ba natin na ginawa ng Diyos ang kaligtasan na maging exclusive lang para sa atin? Ano pinagkaiba natin sa mga Hudyo? Tapos sinabi nila na sila lang. Wala silang pakialam sa iba. Hindi ganun. Tapos sure na sure tayo? Sure na sure tayo sa attitude natin na ligtas tayo? Abay, hinihila natin pababa ang Diyos. Hindi ganun yun. Napakaliit ng tingin natin sa Diyos. Hindi. Nang patayin ni Cain ang kanyang kapatid. Sino ang kanyang kapatid? Si Abel. At hinanap ng Diyos si Abel sa kanya. Ano ang sinagot ni Cain sa Diyos? Ewan ko. Ako ba'y tagapag-alaga ng aking kapatid? And throughout the history of man at saka history of Israel, ganito ang naging attitude natin. Pinili, lalo ng Israel, binigay sa kanila ang kautusan, binigay sa kanila maging itong Genesis nasa kanila eh. Ito naging attitude nila, pinili sila ng Diyos na maging pagpapala sa mga bansa. Di ba sabi ng Panginoon kay Abraham, gagawin kitang pagpapala sa mga bansa. At sinasabi ng Israel, kami mga anak ni Abraham. Pero ang ginawa nila, naging pagpapala nga ba sila? Hindi nila ginampanan ito. Sa kanilang kasalanan, imbis na tanggapin ang katuwiran ng Diyos, tinanggihan pa nga nila siya at nagmalaki pa. Pero ganito ba ang attitude ni Kristo? Hindi. He is better than all of us. God the Son is better. And that is why we look to Him. Tinanggihan pa niya ang Ama na tubusin tayo. Siya na walang kasalanan. Sinabi ba niya sa kanyang Ama, aywan ko, ako ba'y tagapag-alaga ng aking mga kapatid sa laman? Hindi niya sinagot yung Ama ng ganun. Pagkus ano pa nga ginawa niya? Scriptures tell us He is not ashamed to call us His brothers. Dahil binilang sa atin ang kanyang katuwiran sa kanyang katawan, pinakipagkasundo niya tayo sa Diyos upang ibalik ang maayos na pagsasama ng tao sa Diyos. Ang binayad niya ay ang kanyang buhay. Buhay! Dugo! Ang hindi makasalanan para sa makasalanan. And our relationship with God has been made right because of Christ. Now, how can we say to Him na wala akong pakialam sa aking kapwa? Kung siya na hindi nagkasala, may pakialam sa akin na nagkasala at lugmok na lugmok sa kasalanan. Sabi ni John Chrysostom, isang church father, na nabuhay noong 4th century. There is nothing colder than a Christian who is not concerned about the salvation of others. Do not say, I cannot help others. For if you are truly a Christian, it is impossible not to. Natural objects have properties that cannot be denied. The same is true of what I have just said, because it is the nature of a Christian to act in that way. Natural sa isang Kristiyano, natural sa isang tumanggap ng tunay na magandang balita na tumulong sa kapwa para sa kanilang kaligtas. Hindi natin pwedeng sabihin na ewan ko, ako ba'y
tunay na Kristiyano ay may mataas na pagtingin sa Diyos at sa kanyang concern para sa kaligtasan ng tao. Because God is concerned about our salvation and gathering His people, we should be concerned also about the salvation of our brothers and our neighbors. Mga kapatid sa Panginoon, now do you see what God has done? In Christ, tinama niya ang ating ugnayan sa Kanya. But not only this, tinama niya rin ang ating ugnayan sa kautusan. In summary, wala po tayong ambag sa ating kaligtasan. Kaya hindi tayo maaari magyabang. Ang hiling ng pananampalataya ay iwan natin ang lahat ng ating pinahahalagahan sa ating laman na maaaring pagmulan ng pagmamataas. At sa ating Aba ay lumapit tayo kay Kristo, ang katuwiran ng Diyos. Iisa ang Diyos. Concerned siya both sa Hudyo at sa hindi Hudyo. Kasama tayo doon. Kaya nga iisa lang ang pamamaraan ng kaligtasan. Siya ay nagpapawalang sala sa pamamagitan ng pananampalataya kay Kristo lamang. At dahil kay Kristo, naganap ang kautusan. Ang paglapit natin ngayon kay Kristo sa pananampalataya ay hindi pagsira ng kautusan, kundi pagtibay pa nga ng kautusan. Justification by faith is the end of boasting and the establishment of the law. And it is good news. Purihin natin siya at lumapit tayo ng may umaapaw na pasasalamat at pagmamahal sa ating matuwid at dakilang Panginoon. Tayo manalangin. Our loving Heavenly Father, thank you for your word. It corrects us of our sinful attitudes. And it shows us, dear Lord, what matters to you. And because these things matter to you, because these things, dear Lord, are important to you, then it should be important to us as well. O Lord, grant forgiveness. Because we have, in our sin, taken these for granted. And at the same time, we have also rejected that the beauty, dear Lord, of your work is seen in how you have restored, how you have put to right our relationship with you and our relationship with the law. O Lord, we pray that you would grant us to see that in you we have the best gift of all. Because you have addressed the worst problem that we have. It is our sin and unrighteousness. Things that we cannot correct and could not. But in your grace, in your mercy, you have revealed to us your Son Jesus Christ. You have offered Him as a sacrifice, as an atonement for our sins, that in His life and death, we are not only forgiven of our sins, but we are justified by faith. And so grant, O Lord, that we would be able to speak of these things. That you would grant us the courage, Panginoon,
to also speak of you in our homes, to our loved ones. No matter what the world may say, for the world does not know what salvation is, but you do. You are concerned for your people. And so we are thankful, O Lord, for this. O Lord, we pray that you would also continue to speak to us through your word. Grant us, O Lord, to see the beauty of your word. And in so doing, we would continue, O Lord, to search you in the pages of Scripture and understand your will. And your acts of grace and mercy to your people. In so doing, we pray, O Lord, that we would glorify you through our lives in response to what you have done for us in your Son, Jesus Christ. And so we pray, O Lord, that you would bless your name. Continue, O Lord, to bless your name as we worship you today. And this we pray in Jesus' name, our Lord and Savior. And all of God's people will say, Amen. Amen. Ngayon po ay dadako na po tayo sa ating Ministry of Giving, our tithes and offering. Buksan natin ating mga Biblia sa 2 Corinthians chapter 9, verses 7 to 9. Ang sinasabi, each one must give as he has decided in his heart, not reluctantly or under compulsion, for God loves a cheerful giver. And God is able to make all grace abound to you, so that having all sufficiency in all things at all times, you may abound in every good work. As it is written, He has distributed freely, He has given to the poor, His righteousness endures forever. Tumayo po tayong lahat. Tayo po umawit ng papuri sa ating Diyos. Praise God from whom all blessings flow. Praise Him, all creatures here below. Praise Him, all heavenly hosts. Praise Father, Son, and Holy Ghost. Tayo po yung aming Diyos, mga sa langit, na sa inyo, Panginoon, nagmumula ang lahat ng mga pagpapala at biyaya. Salamat, Panginoon, sa araw na ito, sa inyong salita na aming napangin. Dalangin namin na ito'y
magmunga sa aming buhay. Maibahagi namin ang inyong kagandahang loob. Siyang unang pinakita at pinaranas sa amin. Kaligtasan. Pinagkaloob niya sa bawat isa. Dalangin namin, Panginoon, na kayo siyang patuloy na nagbigay sa amin ng karunungan upang makita namin ng inyong kadakilaan, ng kaluwalhatian, ng kagandahan. Dalangin namin, Panginoon, na sa aming iyong pagbibigay, sa pagpapahalang pinagkaloob niyo po sa bawat isa. Magamit namin ito, Panginoon, sa pangangailangan ng Iglesia, sa pagtulong sa aming kapatid na nangangailangan. Higit sa lahat, Panginoon, sa pagpapalaganap ng Ebanghelyo, ng inyong magandang balita. Dalangin namin, Panginoon, na kayo siyang mga patuloy na provide sa amin ng inyong pangangailangan sa araw-araw. Hindi lang physical, Panginoon, kundi spiritual na pangangailangan. Upang kami maging handa, Panginoon, habang naghihintay sa inyong muling pagbabalik. Kung makasama ka sa buhay na walang hanggan, sa inyong kaharian, nagpupuri at nagpupuri at nagpupuri lamang sa inyo, Panginoon. Wala na. Muli, Panginoon, nataas ka namin, pinasasalamatan sa inyong ginawa sa aming buhay. Purihin ka, Panginoon. Ito po ang aming dalangin sa matamis sa pangalan ni Jesus. Amen. Manatili po tayo nakatayo para sa ating closing and benediction. Mga kapatid, purihin po natin ang ating Panginoon ang gabi ng kanyang pagpapala. Now to him who is able to establish you according to my gospel and the preaching of Jesus Christ, according to the revelation of the mystery which has been kept secret for long ages past, but now is manifested and by the scriptures of the prophets, according to the commandment of the eternal God, has been made known to all the nations, leading to obedience of faith. To the only wise God, through Jesus Christ, be the glory forever. Amen.